Good morning. Tapos, salamat sa inyong mga buhay. Ako palaging nagpapasalamat sa Diyos na kayo at ako nagkita-kita pa rin ngayon. Amen po ba? Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa atin, hindi dahil sa Panginoon. Kaya kung bakit tayo nagkakatipon sa lugar na ito, dahil sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo naririto dahil sa ating Panginoon. Kaya dapat lang ibalik ang karangalan at kadakilaan para sa Kanya. At lalong-lalo na dito sa lugar na ito. Kaya kayo ay naniniwala ba na tinawag kayo dito sa lugar na ito upang siya sambahin, parangalan, papurihan? O kaya purihin ng Diyos sa mga buhay niyo. Bagamat ako'y nalulungkot, marami sa atin ang hindi ko na nakikita. Hello! Pero ngayon pa man, nagpapasalamat ako sa inyo sa mga narito ngayon dahil kayo ay nananatili at nagpapatuloy para alalahanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga buhay. Palakpakan na natin ang Diyos sa oras nito. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na binigyan ako ng lakas. Yung proyekto natin dyan ay natapos na. Binibigyan ako ng lakas para may isagawa. At salamat din po sa inyo, sa inyong pagbibigay. Kasi yung ginastos niyan, galing dyan sa inyong ibinibigay. At ang pangako ko na lang, ako na lang ang munang gagawa kasi wala naman akong ginagawa ay para lumakas din ang aking katawan. Kasi kapag palagi lang tayo nakaupo, baka tapihin na lang tayo kung palagi tayo nakaupo. Amen po ba? Kaya ako'y napasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas. At hindi lamang yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa bagong kapatid natin na si Brother Louie na minsan sinisilip niya ako rito, minsan umaabot-abot siya, minsan tumutulong, at kahapon buong tulong talaga dahil hindi ko naman kaya iabot ang halos sa taas ako mag-isa. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Brother Louie. Yan po ang kailangan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Yung may puso ba? Yung may puso tulad ni Haring David. Nasabi ni Haring David, walang tirahan ang Panginoon. Nagtiis lang sa tin. Puro kung saan sila makakarating doon, naroon ng tin, itatayo, at doon sila magsamba. Kaya naisip ni Haring David, maganda na kalagayan ko. Bakit walang tirahan ang Panginoon? Kaya ang puso niya ay hindi niya kayang tanggapin na gayon na lang ang Diyos na walang matitirahan. Kaya anong ginawa? Nagpasya siya. Itatayo niya ang tirahan ng Panginoon. Pero anong sagot ng Panginoon? Paano ako titira dyan? Ang luklukan ko ang langit at apanan nito ang lupa. Hindi magkasya. Pero gayon pa man, ay pinahintulot sa kanya ng Diyos upang maitayo ang bahay-sambahan para doon katagpuin ang lahat ng sumasamba sa kanya at doon magpupurit, magsamba ang lahat ng nanampalataya sa Diyos tulad natin ngayon. Hello! Akalain nyo ba ang lugar na ito kahit na ganito ng kaliit? Kung hindi ba napakahalaga para sa Panginoon at para sa atin? Bakit? Ilang taon ba kayo rito? Bakit ito nananatili? Dahil yan po ay pinili ng Diyos sa lugar na ito, mayroong magpupurit, magsamba sa Kanyang pangalan. Amen po ba? Sino ang gagamit ng Diyos para magpurit, magsamba? Kayo, tayo, lahat dito. Amen po ba? Kaya lang, nalungkot ako sa wala rito. Hindi na natin sila nakasama. Kaya
Kaya, mga minamahal, kailangan ninyo magpapatuloy sa pakikinig. Mayroon akong natutuwa ako sa puso ni Sister G. Bakit? Yung patutuo niya ay totoo sa puso niya. Bakit ka mo? Sinasabi ko totoo. Inaamin talaga niya. Minsan hindi tayo perfect na kakasala. At alam mo ba siya rin, David, kung bakit nagugustuhan ng Diyos yan? Ha? Kasi titiklop agad ang kanyang tuhod pagka nalaman niya pinapalo na siya at nagkakamali. Titiklop agad. Purihin ang Diyos sa buhay ni Sister C. Walang perfecto dito sa mundo. Kaya nga, naglagay siya ng iglesia o tagapagturo, tagapangalaga, tulad ni Pedro, pangalagaan mo ang ating tupa. Kasi hanggang naririto pa sa mundo tayo, tandaan ninyo yan, sa ayaw sa gusto natin, minsan, ang akala natin tama ang tayo. Hello? Tama? Ang akala kasi natin, tama na tayo dito sa paglalakbay natin dito sa mundo. Pero, may mali na pala. Kaya gaya ni Brother Louie, tawanan kami. Ay, Brother Louie, no? Okay. Tawanan kami. Sabi niya, Pastor, ingat ka dyan sa taas. Sabagay, Pastor. Sabi ko, mahulog naman, wala namang mahulog pa taas. Sagot niya, sabagay, Pastor. Bago ka mahulog, nagsisi ka na rin, di ba? Kasi bago ka gumawa ng kasalanan, dapat magsisi ka para hindi na sa huli ang pagsisisi. Tama? Tawanan kami ni Brother Louie. Pasarap pag-uusap namin ni Brother Louie. Kaya yun, mga minamahal. Ang kailangan natin, huwag kayong tumigil sa pag-atid. Dahil una sa lahat, kayo po ang tunay na iglesia ng Diyos na pinangalagaan ng Diyos. Hello! Hey! Nulit ko, maraming salamat sa iyong mga buhay, maging sa buhay ko, tuwing umaga, ay kapag hindi ako pagod nga minsan hindi ko makalimutan, pero minsan lang, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos, una sa aking buhay, sa buong pamilya ko, at maging ang pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church. Ako'y walang humpay na nagpapasalamat nga narito kayo, nakapatuloy. No? At kayo man sa inyong mga pamilya, dapat huwag kayong makakalimot sa pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil ang totoo yan, kung hindi na tayo binigyan ng hininga at lakas, wala nang makapagsigaw magpapasalamat sa Diyos. Kaya ikaw at ako, dapat huwag makalimutan magpasalamat sa Diyos. Okay? Purihin ang Diyos. Palakpakan muna natin siya ng malakas. Hallelujah! 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 Gusto ko kumanta pero mamaya na. Mamaya na lang. Namimiss ko na rin yung kantang Sinauna. Ano yung Sinauna? Yung Victor Road? Hindi naman. Victor Road lang ang tinig. Amen po ba? Pero ang lyrics doon, para sa Panginoon. Mamaya na lang. Okay. Abangan na lang ninyo, ha? Okay. Sige. May Biblia ba kayo dyan? Okay. Minsan pa natin babasahin ang Biblia. Chapter 12 ng 1 Corinthians. Verse 27. Minsan pa tayong tumayo. Ating sabay-sabay na babasahin hanggang 28 lamang. Saka na lang mamaya. Okay? 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglalagay ang Diyos ng iglesia una sa mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ang mga guro
naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may mga sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Purihin natin ang Diyos, manalangin tayo. Amang banal, muli, salamat po na naririnig naman namin ang iyong mga salita sa araw na ito. Hayaan nyo na kayo po naman ang sinasabi mo. Ako ang bahala magsasalita sa gitna ng mga nariyan, nakikinig. Huwag kayong mag-alala. Ako ang nagpapabukas sa bibig. Ako ang nagpapatikong. Kaya hayaan nyo ngayon, O Diyos, buksan nyo ang bibig ng abang lingkod mo upang may pahayag ang iyong nais. Sa iglesia man na ito at maging sa nakikinig sa mga kapitbahay, sa gayon, ikaw ang kilala at may taas sa amin at sa lahat-lahat at sa aming mga buhay. Pagpapalain niyo po ang bawat nakikinig, ang bawat sumasampalataya sa salita mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo magkaupo. Papayag pa kayo na mamaya natin alas 2, mahuman, matapos. Minsan maano ako kasi nasasanay din ako na doon sa probinsya, napapasok pa rin yung Bisaya. Okay. Kasi doon din, minsan tumatayo ako roon, pinapatayo ako roon. Minsan gano'n. Papayag ba kayo? Ang sabi ko, makahuwat ba ka mo hangtod sa alas 2 ng hapon ang tubag mo yung nana, halimbawa yung nana niya, nasanay ako rito. Okay? Ibig sabihin, ang gusto ko sa inyo, makapanatili ba kayo nariyan, makikinig hanggang sa pagtatapos ng mensahe ng Diyos? Purihin ng Diyos at makikinig kayo. Dahil hindi po para sa kanino man, kundi para sa lahat ng nakikinig. Kayo po ay mapagpala. Pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo ay patuloy na makikinig. Okay. Dito sa ating binasa ay nakasulat patungkol sa iglesia, na patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Minsan, ang iniisip ng tao, matapos na makilala niya ang Diyos, tapos na. No? Matapos makilala ang Diyos, tapos na. Pero tandaan natin ito, tayo po ang mga tinawag ng Diyos para maging isang kinakatawan o katawan ni Kristo dito sa mundo para sa layunin niya na ipapagawa sa atin. Hello? Ang layunin ng Diyos nasa pamamagitan ni Pedro na sinasabi ni Kristo, Pedro, sa ibabawang batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At si Pedro ang kanyang binigyan ng responsibilidad para maitayo ang kanyang iglesia. Ngayon, ang pag-usapan natin, paano maging isang katawan o tayo ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. Sa anong paraan at paano natin ito masasabing tayo ay bahagi sa katawan ni Kristo. Unang-una, ang Diyos ay magpapakilala muna sa sangkatauhan. Hello? Unang-una, hindi ka magiging bahagi pag hindi mo makikilala ang Diyos na nagsasalita.
Kaya dapat alam natin ito. Paano una makikilala ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa lahat ng tao? At paano natin masasabi na tayo'y bahagi sa katawan ni Kristo o tinatawag na tayo ay kabilang sa tinatawag na katawan ni Kristo? Kaya po mayroong sinasabi din sa Biblia na si Kristo ang ulo sa iglesia. Tama? Okay, sige. Ang unang layunin nito, bago mo masabing ikaw ay bahagi sa katawan ni Kristo, kailangan mo na makilala mo ang Diyos at Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Hello? Amen po ba? Ano nga bang unang pagkahikayat ni Apostol Pablo sa buhay niya? Kung inyong mababasa yan sa mga Gawa chapter 9, na kung saan ay ang Diyos nagpapahayag at nagpakilala kay Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagka-dismaya o ang tawag, pagka yung inatake siya, yung nasubsob siya. Nabulag siya. Hindi, nasubsob na siya. Pag ano niya, nabulag na siya. Yan ang ibig sabihin. Iba-ibang paraan ang ginagawa ng Diyos para siya makilala. Tama ba? Okay. Naririto ang iba pa. Si Moises, nagpakilala ang Diyos doon sa nagliliyab na apoy, na ang anghel doon nagsasalita. Pero ang ano doon ay ang Diyos na nagsasabi. Okay. Ikaw at ako, iba-ibang paraan kung paano mo nakilala ang Diyos. Pero yun ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi na nagpapatuloy at hindi na nagsasagawa sa kalooban ng Diyos at hindi na nagiging membro sa katawan ni Kristo. Bakit? Kasi hindi nila lubos kilala ang tunay na Diyos sa kanilang mga buhay. Paano makilala? Naririto. Dito lang tayo sa Ezekiel. Ang Ezekiel, si Ezekiel ay tao tulad natin. Si Ezekiel, tao na tulad natin. Dapat malaman ng lahat. Bakit nangyayari ito? Chapter 20, verse 33 hanggang 34. Dalawang verse lang yung kanina, pero ito, marami-rami. Chapter 20, verse 33, mag-umpisa ako. At kayo naman, pwede rin magbasa. Para hindi yung, anong tawag doon? Ako lang. Naririto ang sulat sa Ezekiel. Chapter 20, verse 33, ako mag-umpisa. Ang sabi dito, isinusumpa ko, sabi ni Yahweh, na gagamitan ko kayo ng kamay na bakal, parurusahan ko kayo, at ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot. Hanggang dyan mo na ha? Itutuloy pa rin din natin. Bakit nga ba gagamit ang Diyos na kamay na bakal? Kasi kapag tumpik-tumpik lang, tapik-tapik, hindi siya kikilalanin na Diyos at Panginoon. Tama ba? Si Digong noon, ating Pangulong Duterte, kaya takot ang mga tao, kinikilala talaga siya dahil gumamit siya ng kamay na bakal. Bakit po kailangan paggamitan ng kamay na bakal ang mga Kristiyano o abang ang mananampalatay sa Diyos? Dahil matigas din. Kahit na doon sa panahon ni Moises, nakita na nila kapangyarihan ng Diyos, pero marami reklamo. Marami reklamo. Sa mga anak ng Diyos ba, walang reklamo? Uy, walang sumagot
Ibig sabihin, may reklamo rin. Sa mga anak ng Diyos ba, wala reklamo? Wala, may reklamo nga rin. Sige nga. Okay, patuloy tayo. Kaya tandaan ninyo yan. Bakit ang bansang Israel, kahit nakita na nila kapangyarihan ng Diyos, marami pa rin reklamo sila sa kay Moises. Pero hindi kay Moises sila nagreklamo sa Diyos eh. Kaya lang idinadaan kay Moises. Tuloy tayo. Ipakikita ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Titipunin ko kayo mula sa mga lugar na pinagkatapunan ko sa inyo at dadalhin ko kayo sa gitna ng mga bansa upang doon parusahan kung ano ang ginagawa ko sa inyo sa mga magulang na sila'y sa ilang ng Ehipto. Gayon nga ang gagawin ko sa inyo. Susupilin ko kayo para sundin ninyo ang aking tipan. Hello? Kaya naman pala ay gagamit ang Diyos na kapangyarihan niya upang ipasunod sa bansang Israel ang kanyang kautusan. Hello? Dito, sinusunod pa. May pinapatupad pa si hello? Dito, mayroon bang ipinatupad na dapat sundin? Sana all na hindi makalimutan ang mga ipinapatupad dito. Walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang kautusan ng Diyos. Amen po ba? Okay, anong ibig sabihin? Bakit? Kailangan talaga gagamit ang Diyos ng matindi sa kanyang kapangyarihan. Kasi bakit? Hindi na kasi kayang dahan-dahan. Paano kayo? Paano tayo? Makarinig lang ng kunting salita. O dito, sino ang nagpukpuk dito sa pulpito? Para pukpukin talaga ang tao na makikinig at dapat sundin. Mayroong pastor na ganyan. Di ba kaya minsan hindi nagagamit ng salamin kasi talagang ipupukpuk talaga sa mga nangangaral yung kalooban ng Diyos. Hello! Bakit ka mo? Mamaya rin. Ayaw ng Diyos na hindi masunod ang kanyang kautusan. Sa kanino? Sa mga Israelita tama lang iyon, pastor. Okay lang ba sa mga Israelita lang yun? Okay. Hindi po, tayo ay doon lang natin kinuha ang reference o pinagbasihan kung bakit tayo narito. Dagdag pa rito, sinasabi sa banal na kasulatan, dito, dadalhin sa gitna ng mga bansa upang doon parusahan kung ano ang ginagawa ko sa inyo sa mga magulang naging silaman sa ilang sa Ehipto. Gayon nga ang gagawin ko sa inyo. Supilin ko kayo para sundin ang aking tipan. Ihiwalay ko ang mga mapaghimagsik at makasalanan. Iaalis ko nga sila sa lupain na pinagkatapunan ko sa kanila. Ngunit hindi sila makapangpanirahan sa Israel. Sa gayon, makilala ninyo ako si Yahweh. Ang nais ng Diyos, makikilala mo siya ng lubos. Hello! Kilala na ba talaga ninyo ang Diyos sa inyong buong buhay? Okay. Sana all na nakilala na. Baka marinig ko rin sa susunod na minsan hindi na kayo nag-atin tapos madaanan ko kayo. Tapos, Pastor, dito na lang ako atin kasi okay dito. Tapos sabi ko, kilala mo ba ang Diyos mo? Anong pangalan ng Diyos mo? Yun lang, Pastor. Hindi mo kasi sinasabi sa akin noon. Yan lang. Sinisipa ako. Yun. Sinisipa ako. Hindi mo kasi tinuro yung Pastor sa akin eh. Alam mo, ang ipinapangaral, tandaan niyo yan, orang ipinapangaral at ipinahayag ng mga apostol, walang iba ang makilala ang Panginoon at tagapagligtas. Okay. Dagdag pa rito,
susupilin niya ang tao para malaman na kikilalanin na ako si Yahweh. Sinabi pa niya rito, sinabi ni Yahweh, bayang Israel, kung ayaw ninyong makinig sa akin, huwag. Sumamba na kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan hanggang gusto nyo. Ngunit darating ang araw na hindi na kayo ako, hindi na ninyo ako lapastanganin. Hindi na ako maghandog, hindi na kayo maghandog sa inyong mga Diyos-Diyosan. Ako'y sasambahin ng buong Israel sa bundok na itinatalaga ko, sabi ni Yahweh. Doon ninyo ako paglilingkuran, doon ko kayo pakikiharapan, doon ko hihintayin ang paghahain ninyo ng mga piling handog. Doon ko tatanggapin ang inyong mga handog pagkatapos ko kayong titipunin mula sa mga lugar na pinapatapunan ko sa inyo, at doon ko rin ipapakita sa mga bansa na ako ay banal. At kung madala na kayo sa lupain, ipinangako ko sa inyo, mga magulang, makikilala ninyo ako si Yahweh. Talaga. Ang kalooban ng Diyos, kilalalin siya ng buong buhay. At ang nais ng Diyos sa mga ayaw makikinig, ayaw maniniwala sa inyong na mayroon kayong mga ibang Diyos na sinasamba, pinayagan kayo ng Diyos. Sige, magpatuloy na lang kayo. Sabay ninyo ang inyong Diyos. Pero darating ang panahon na hindi na ninyo yan magagamit. Ako na ang sasambahin ninyo. Tulad ng nangyayari ng pandemic sa atin. Hello! Di ba? Puro panalangin ng tao. Kaya sabi na talaga ang tao na sumamba sa Diyos. Nung pinayagan na makalabas, diretso agad sa saan? Sa simbahan. Doon mo agad sa simbahan kasi sabik na talaga. Kasi nangyayari na hindi makalabas, hindi makapagsamba, kaya ang iba, diretso agad sa simbahan. Di ba? Bakit? Kasi pinalo. Pinahirapan, tinutuwang-tuwa naman yung walang mga trabaho. Kasi sila po ay libre sa ayuda. Tama ba? Okay. So ito na. Ang nais ng Diyos, hindi lamang makilala siya, kundi siya ay dapat sambahin, paglingkuran habang ikaw ay nabubuhay. At itinuturo pa ng Diyos saan ang lugar na dapat siya sambahin. Papayag ba kayo? Doon lang kayo sa bahay nyo, nakaupo, nanonood sa TV o kayo sa cellphone? Tama ba yun? Tapos makikinig sa salita ng Diyos kasi magaling yung nandoon sa Facebook na. Di ba? Magaling yun sa mga ano. Ang galing yun eh. Nakaupo ka na lang. Ang tanong ko sa inyo, tama ba yun na kayo ay nagsamba doon? Tanong ko lang sa inyo, kung tama ba yun, ang pagsamba nila, na okay na sila doon, nakaupo, nanonood sa cellphone nila, at kasi magaling eh. Dito sa Biblia, sinasabi, doon ko sila katatagpuin at doon ko pakikinggan ang kanilang mga kahilingan din. Hello! Ngayon, nasaan na ang ating mga kapatid din? Hindi na sila sumasama. Nasaan ang iba? Pagdating ng araw ng linggo, nasaan na sila? Hala. Kaya, minsan, pinapalo na. Hello! Kayo magtaka. Bakit nagkaganito ang buhay ko? Naniniwala naman ako ng Diyos. Ang problema, naniniwala ka lang, pero hindi mo isinasabuhay. Hello! Kapag dumating na ang pagpapalo, iiyak ka na. Huwag ka nang magtaka, mga kapatid.
Dahil ang pinapalo ng Diyos ay tinatawag niyang anak niya. Hindi niya pababayaan na magpapatuloy ka sa lakad mo sa mundong ito na hindi ayon sa kanyang kalooban. Hello? Kaya pinapalo. Dito, hangad ng Diyos na mayroon tayong tinatawag na ang nais ng Diyos na malaman niya na ikaw ay sumusunod. Doon pa lang sa sinasabi niya, doon sa lugar na pinili ko, doon ninyo ako sasambahin. Doon din ninyo dalhin ang inyong mga handog, tulad kanina sa ating paghandog. Ang tanong, sa bahay ba ninyo may paghandog doon? Sinong tumatanggap doon? Ang Diyos ba tumanggap doon sa inyong handog? Wala. Kayo lang din. Ibili ninyo ang tinapay. Ibili ng bangus. Adobo. Paano mararamdaman ng Diyos yan na kayo naghandog? Wala. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na hindi mo sundin yan. Bakit? Mayroong bang Diyos na papahirapan niya ang kanyang nilalang? Mayroong bang Diyos na papahirapan ang kanyang mga anak? Ako mismo magsasabi sa inyo, ako'y ama na ipinagkatiwala sa akin sa laman. Ako'y ama sa aking mga anak. Ayaw ko na ang aking mga anak ay magkandahirap-hirap. Sa tingin nyo, ang Diyos ay gustong maghirap ang kanyang mga anak? Hindi. Kaya ang nais ng Diyos, ipasunod ito. Hindi lamang ang 10 utos kasi hindi nyo kayong bilangin. Kundi itong mga bagay na ito, kahit ito ang inyong malaman para sa ikakabuti ninyo. Okay? So ngayon, sinasabi dito na pumunta kayo sa lugar na aking pinili. Kaya kayo, huwag ninyong kalimutan na puntahan ang lugar na ito. Dahil ito, tandaan ninyo yan. Ipinagkaloob talaga ito sa inyo. Kayo mga taga rito, sa Bugongbong, at sa lugar na ito, kayo talaga mahal ng Diyos. Kasi ay binigyan kayo ng lugar para katulad ngayon, makapagpupurin kayo, makapagsamba sa Kanya, makapaghandog kayo sa Kanya, makapaglilingkod kayo sa Kanya. Hello? Tama ba? Kaya panghawakan ninyo ang mga salita niya. Dagdag dito. Sa Ezekiel pa tayo. Ang sabi dito, sa verse 40, ako'y sasambahin ng buong Israel sa bundok na itinatalaga ko, sabi ni Yahweh. Doon ninyo ako paglilingkuran, doon ko kayo pakikiharapan, doon ko hihintayin ang paghahain ninyo ng mga piling handog. Ano yung piling handog? Yung mga pinili, yung mga pinaka-mainam. Tama ba? Yung huwag naman yung sabi pa nga sa Malakias 3 ay chapter 2 yun. Matutuwa ba kayo? Ay chapter 3. Matutuwa ba kayo na handugan ang inyong Panginoon ng mga pilay, mga sira, mga gulay? Matutuwa kaya ang inyong Panginoon? Di ba? Sinasabi, ang tawag ng pili ay talagang pinakamainam na handog mo para sa Diyos. Kaya po, bago kayo umalis sa tahanan ninyo, piliin na ninyo ang pinakamainam para sa Diyos. Hello? Unawaan ninyo, piliin na ninyo. Huwag na ninyo, dito na kayo magpili. Kasi makita pa namin yan. May 1,000 tapos ang pinili mo, 10 piso. Tapos, narinig ko na yan. Uy, si sister, nakita ko. Talagang pinili niya, dami-dami. Pinili talaga niya 20 pesos. Pero daming violet doon. Hindi tama yon. Kailangan, bago kayo umalis, piling-pili na ninyo ang inyong ihandog para sa Kanya. Amen po ba? Naunawaan? Okay, dagdag pa rito. Ang sabi dito,
At kung madala ko na kayo sa lupain, ipinangako ko sa inyo, mga magulang, makilala ninyo ako si Yahweh. Sino ba ang hindi pa nakatanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos? Pakitaas ng kamay. Sino ang hindi nakatanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos? Pakitaas ng kamay. Puro na nakatanggap ang lahat ng biyaya. Tama. Bakit? Kasi una pa lang, yung hininga natin ay isang pagpapala na sa atin. Amen po ba? Bagamat ang hangad ng bawat isa, literal na pagpapala, kayamanan sa lupa. Pero paalala lang, ang sabi ni Kristo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa langit, sa lupa, bagkos ang impokin ninyo ang kayamanan sa langit. Okay, tuloy. Babasahin ko na lang, tapusin ko na itong isipin. Sabi dito, doon maalala ninyo ang inyong mga at kung madala na ninyo ang sa lupain, madala ko na kayo sa lupain, ipinangako ko sa inyo, mga magulang, makilala ninyo ako si Yahweh. Doon maalala ninyo ang inyong masasamang lakad at gawain. Dahil dito, masusuklam kayo sa inyong sarili. At kung tanggapin ko kayong mabubuti at di ko gawin ang nararapat sa inyo, masasamang lakad at gawain, makikilala ninyo ako si Yahweh. Kaya kapag hindi gawin ng Yahweh sa ating buhay ang mga pagpapalo, hello, sa bandang huli, makikilala mo na dahil ipapahayag na ng Diyos sa iyo sa bandang huli. Pero huli na. Yan ang sinasabi sa kanta. At huli na ang lahat. Nais kong makikot ngayon. Huli na ang lahat. Tumirik na. Hello? Nais kong maghandog ng pasasalamat sa Diyos. Wala na. Tumirik na. Huli na ang lahat. Ang sabi dito, doon kayo maglingkod. Huli na ang lahat, hindi na makalakad. Hello? Huli na ang lahat, wala ng pera, wala trabaho. Magandog sana ako ng pambili ng computer o kaya pambili ng touchscreen, yung TV dito. No? Para may matuto tayong kumanta. Wala nang katrabaho. Huli na ang lahat. Ngayon pala, kung mayroon ka, gawin mo na para sa Panginoon, huwag para sa tao. Hello? Habang may panahon ka, tama? Ako, tandaan ninyo yan. Habang may buhay, hanggang kaya ko lang. Hindi lang ako magsasabing hindi ko kaya. Amen po ba? Masama yung magpakaya-kaya ka, hindi mo man lang kaya. Yan ang sinasabi. Ang tawag doon, kayabangan. Ayaw ng Diyos yun. Okay, pangalawa. Dito na tayo sa pangalawa. Anong hangarin ng Diyos? Bakit ipinahayag ang 1 Corinthians? Balik naman tayo. Chapter 12. Verse 27 at 28. Kasi ang mga naniniwala, ang mga nakakakilala sa Kanya, ayaw niyang mapapahamak. Ang nais ng Diyos, ligtas ang lahat sa pamamagitan ng Kanyang mga ginagawa at kapangyarihan. Kaya, ang layunin ng Diyos, bakit ikaw naririto, tinawag ka? Para sigurado ligtas ka pagdating ng panahon. Ang layunin ng Diyos sa pagpapakilala niya sa tao sa sangkatauhan para malaman mo na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang pisikal na katawan ligtas ka, hindi lamang
kundi sa espiritual na kaligtasan, ay sigurado kang ligtas. Bakit ka mo? Ito na. Pagtanungin ka ngayon, ligtas ka na ba? Ang sagot doon, hindi ko sure. Tama? Tama? Di ko sure. Bakit? Gaya sa patutuo ni Sister C kanina, talagang hindi perfecto tayo. Ngayon, kaya si Kristo nagtayo ng iglesia para ang tao mapangalagaan dahil alam na niya na makasalanan ang tao. Hello? Kaya sinisigurado ng Diyos na ikaw at ako makakarating ka doon sa pangako niya sa kaharian sa langit. Amen po ba? Kaya nagtayo siya ng iglesia nga pinapangunahan sa pangunguna ng mga apostol, mga propeta, mga guro, mga manggagawa, mga nagpapagaling sa may sakit at karamdaman para pangalagaan ang kasiguraduhan sa bawat isa sa atin. Hello! Kaya lang, ang iba ayaw na magpapaalaga. Bakit? Kasi malaki na daw sila. Kasi hindi na sila pwedeng bibihin. Kasi matanda na sila. Mahirap yun. Mahirap yung ganyang kaisipan. Yung hindi na nagpaalaga sa Diyos. Yan po ay isang insulto sa Diyos. Hindi mo siya kinikilala na Diyos nga tagapangalaga ng iyong buhay. Hello! Kaya ang nais ng Diyos sa Galatians chapter 3 ating babasahin. Sabi 32 hanggang 39, didiretsuhin natin ito pagbasa. 22 Galatia chapter 3 verse 22 hanggang 29. Babasahin natin ito. Ang sabi sa banal na aklat sa verse 22 tayo mag-umpisa. Okay. Ngunit ayon sa kasulatan o sa kautusan, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng mga pananalig kay Hesus Kristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Kaya hinihikayat ang bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yan ang pasiyan ng Diyos. Dagdag pa rito. Sabi pa rito, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalataya. Yan, ito kay Kristo ay mahahayag. Kaya tayo, sino ang naniniwala pa sa dating kaisipan? Ang kaisipan na yan ay dapat ibaling na natin. Nangyayari yan para mangyayari na ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Sabi dito, dumating ang panahon kung saan man si Kristo, si Kristo mahayag. Kaya ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya.
pananampalataya. Ngayon, dumating na ang panahon na pananampalataya. Wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Dahil dyan, makipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga si Pablo, walang ibang itinataas at ipinakilala si Kristo. Dahil dyan, unti-unti na, nakilala mo na siya. Bakit dito tayo nakatuon? So ngayon, tayo ay dapat maunawaan. Sinasabi pa niya dito, si Kristo mismo ang iyong isinusuot parang damit na kayo'y nabautismuhan sa iyong pakipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Gringo, ang alipin at ang mga alila, lalaki at babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakipag-isa sa kay Kristo Jesus. So ngayon, naririto na tayo. Pagka kayo magsabing Kristiyano na ako, dapat alam nyo kung sino si Kristo sa inyong buhay. Hello? Dapat alam nyo kung sino si Kristo sa inyong buhay. Ang problema, hindi niyo alam. Pagkatanungin kayo, ay hindi niyo alam. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema. Yan ang dahilan kung bakit ang iba hindi nagpapatuloy. Lalo-lalo na ngayon, kapag may problema, mas lalo na hindi na sila dumadalo. Kinain na sila sa kaisipan na wala ng pag-asa, pananiwala sa salita ng Diyos. Dito, tinutukoy dito, inaakit ng Diyos o in-encourage ng Diyos ang lahat na kailangan mananampalataya ka, maniniwala ka kay Jesus. Siya ang Panginoon at tagapagligtas. Mga minamahal, gaya sinabi ko, dapat kilalanin niyo ang pagpapahayag sa salita ng Diyos mula sa Genesis hanggang Revelation. Walang iba kundi ang makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At para malaman mo kung paano ka dito mamuhay sa mundo at gaano ka kasigurado sa iyong pinaniniwalaan na ikaw ay may Diyos at tagapagligtas. Yan po, isinisigurado ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, makilala mo siya. Dapat kang sumasampalataya sa Kanya dahil sa iyong paniniwala ay tatawagin ka ng tinatawag ka na anak ng Diyos. Sinong hindi matutuwa yan? Pag ikaw ay anak ng hari ng Pilipinas, di ba sikat na sikat? Kaya nga nasira yung pangalan ng ating Pangulo ngayon. Eh, wala tayong magagawa. Pero ang ating Pangulo sa langit, banal. Amen po ba? Tao lang kasi dito ang hari. Pero ang hari natin sa langit ay Diyos at banal. Walang kapintasan. Amen po ba? Ngayon, tapos na. Nalaman na ninyo ang katotohanan ang kaligtasan sinisigurado ng Diyos. Ang pangatlo, kailangan natin ito. Paano tayo naging isang bahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Paano tayo naging isang bahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Una, kung ikaw naniniwala na si Kristo namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw, yan po, una kang bahagi na ikaw ay bahagi ka sa katawan ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa chapter 11 verse 23 at 23-24 na ito ang aking katawan bilang ihandog sa inyo bilang pag-alala sa akin. Pag ikaw ay naniniwala, yan po ay bahagi ka na sa katawan ni Kristo. Doon nagsisimula
na ikaw ay nagsisimula ng bahagi sa katawan ni Kristo. At hindi lamang iyan, bilang isang katawan ni Kristo, mayroong kanya-kanyang mga bahagi iyan. Nasaan ka ba doon? Nasaan ka ba doon sa mga bahaging iyan? Nasaan ka ba doon sa mga bahaging iyan? Sa ating binasa, balik tayo sa chapter 12 ng 1 Corinthians, ang iba ginawang apostol, ang iba guro, ang iba tagapaglingkod, ang iba tagapamahagi, ang iba tagapagpagaling sa may sakit at karamdaman. Marami. Nasaan ka ito? Nagagawa mo ba? Nasa iyo po yun. Nais ng Diyos na ang lahat ng ito, bilang ikaw bahagi, mahalaga, maliit man o malaki ang katungkulan mo rito. Huwag mong sabihin, ito po ay guni-guni lamang na katungkulan. Ikaw ay bahagi ka sa katawan ni Kristo. Mahalaga ang bawat isa. Kaya huwag mong sabihin kapag ikaw ay nabigyan ng posisyon o tinatawag na tungkulin sa church o tungkulin para kay Kristo. Huwag mong sabihin sa iyong sarili na yan po ay guni-guni lamang. Binigay yan sa iyo dahil ikaw ay bahagi sa katawan ni Kristo. Hello! Binigay yan sa iyo. Pangasiwaan mo yan ng iyong makayanan. Dahil yan po ay kabahagi ka sa katawan ni Kristo. Na ang isinusulong ni Kristo dito, walang iba, ay maipahayag ang mabuting balita na walang iba na makilala siya, na walang iba malalaman ang kaligtasan, na walang iba na malalaman ang pagpapala at buhay na walang hanggan. Isinusulong yan na niya. Ikaw ang kabahagi o mayroon kang, sabi pa nga, ikaw po ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon. Bumubuo ang iglesia sa katawan. Pero paano mangyayari ang lahat ng ito? Paano ka maging bahagi? Gaya sinabi ko, sa pamamagitan una, sa pagtanggap mo nga si Kristo, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pangalawa ron, ito ang tandaan mo. Dapat mong malaman. Dito sinasabi sa banal na aklat, hindi po mangyayari ang lahat ng iyan na ikaw ay kabahagi kung hindi mo tinanggap si Kristo na Hari at Panginoon at Diyos sa iyong buhay. Ang sabi ni Kristo, unahin niyo muna paghanap ang kaharian ng Diyos bago ang lahat ay daragdag sa inyo. Pag inuna mo ang Panginoon, siya na po ang Hari at Panginoon sa iyong buhay. Magagawa na niya, magagawa mo na ang pagsunod o bahagi ka na ni Kristo sa kanyang katawan. Hindi lamang yun. Ayon sa chapter 6, 1 Corinthians chapter 6, babasahin natin. Ang katawan mo ay templo ng Diyos, kaya ikaw ay bahagi na ni Kristo sa kanyang buhay. Ang sabi nito sa chapter 6, no? Sinasabi dito, verse 11, 18, iwasan ninyo ang immoralidad, ang ibang kasalanan na nagagawa ng tao ay hindi makakasarili at sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad at ang kasalanan laban sa sarili niya katawan, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob na ng Diyos sa inyo? Hindi ba ninyo hindi na pag-aari ang inyong katawan? Kaya po lamang, sabi ko, magiging ikaw ay bahagi sa katawan ni Kristo na banal kung ang mga ito ay alisin na natin at linisin para ikaw kabilang sa bahagi sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Hello, malinaw. Mayroon pa mga iba doon na hindi binanggit pa rito sa ibang bahagi ng kasulatan. Pero
Yan po ay dapat malaman ninyo. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Colossians chapter 2, verse 1, chapter 1 ba yan? Verse 15. Colossians chapter 2, verse 15. Yan. So, okay. Ngayon, okay na. Ang pangatlo, kailangan talaga yon. Malaman mo, ang kailangan natin, ang ating buhay ay supilin, ay kailangan ayusin bilang bahagi sa katawan ni Kristo. Pangapat, bilang bahagi sa katawan ni Kristo, bilang bahagi sa katawan ni Kristo, ito po ang kailangan. Hindi ka makapatuloy o hindi ka maging kabilang sa katawan ni Kristo, hindi ka makakarating sa kanyang paruroonan kung hindi ayusin mo ang sarili, kasi ang Diyos ay magpakabanan. Hello! Paano yan, Pastor? Hindi naman tayo perfecto. Kaya nga, nanawagan ng Diyos, huwag kayo malupay-pay manghina. Magpapatuloy kayo hanggang wakas ng iyong buhay. Hello! Matthew chapter 24 verse 13. Kaya nga, magpakatibay kayo. Huwag kayong maglupay-pay. Magpapatuloy kayo hanggang wakas ng inyong buhay. Yung problema, ilan na ang nalupay-pay sa akin? Silipin ninyo. Magpagabanal kayo para ang John chapter 14 panghawakan nyo na babalik si Kristo upang isasama ko kayo sa aking pinaroroonan ngayon. Yan kung inyong panghawakan o ating panghawakan, kahit anong problema, kahit anong mangyayari sa buhay natin dito sa mundo, magpapatuloy tayo dahil ang ating inaasahan, walang iba kung hindi ang makasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Hello! Naku, kapag hindi ganito ang ating kaisipan, mangyayari, hindi na po tayo makakatuloy. Tama? Mali. Tama? Mali. Kapag hindi ninyo panghawakan ang pagbabalik ni Kristo, magpatumpik-tumpik nga kayo at hindi kayo magpapatuloy hanggang wakas inyong buhay. Bakit? Kasi hindi ninyo pinanghawakan na siya'y babalik upang kukunin ka, ako, at isasama sa kanyang kinaroroonan ngayon. Anong susi para makarating doon? Pahayag chapter 22. Sabi dito, verse 11. Tingnan ninyo ito, ha? Sa Jess na lang ko mag-umpisa. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ilihim ang mga propesya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit na magaganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpakasama ang masama, magpapatuloy sa pagpakarumi ang marumi, ngunit ang magpapatuloy sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay sa kalooban ng Diyos at magpapatuloy sa gayong pamumuhay ang banal sa pagiging banal. Ang banal sa pagiging banal. Kaya po tayo ay naririto para patuloy pinangalagaan ng Diyos upang ikaw, ako, maging banal sa harapan niya pagdating niya. Kailan? Mamaya, bukas. Mamaya, bukas. Ngayon, pwede rin. Ito ang tandaan natin. Bilang katawan ni Kristo, gamitin natin ito para sa ikakalulhati ng ating Diyos na buhay. Ito na lang pala. Last na lang ito. Babasahin ko sa inyo. Na, mayroon pa natira.
Kunti na lang. Chapter 6. Bakit ka ililigtas? Bakit ka isasali sa katawan ni Kristo? Bakit ka kasali sa katawan ni Kristo? Naririto. Pakinggan niyo. Ang inyong katawan iyan, hindi na pag-aari. Diba? Binasa natin kanina. Tinubos na kayo. Hindi na pag-aari. Para saan? Chapter 6, verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang parangalan ang Diyos na makapangyarihan. Hello! Kaya tayo po ay tatayo, parangalan natin ang Diyos na banal. Tayo ay tatayo, parangalan natin ang Diyos. Sanayin natin ang Diyos na parangalan, papurihan. Kaya ang iyong katawan, nariyan yan, binigay ng Diyos yan. Para saan? Para parangalan, papurihan ang Diyos na banal. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Itara. Sinong handa na magpuri sa Panginoon? Mahina eh. Yung talagang totoo, purihin natin ang Diyos. Dahil ang iyong katawan na yan, hindi na namin pag-aari yan eh. Pag-aari ng Diyos yan para siya ay parangalan, papurihan. Kaya awitan natin siya ngayon. Itataas natin ang kanyang pangalan. Kailangan mo na sa aking puso at isipan. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itataas sa'yo aming kamay. Pinapurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang kalingalan mo. Isa pa. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itataas sa'yo aming kamay.
makilala ka. Mula-mula pa, mula sa aming mga ninuno, ipinahayag mo na ang iyong pangalan para buong nasasambahin ka. Hindi lamang sa mga awit, hindi lamang sa pagsamba, sa mga handog, para buong na kayo ay makuha ng pasasalamat. Hindi lamang sa paghandog, maging sa paglilingkod na buong na kami maglilingkod sa iyo, walang alinlangan dahil nakilala ka at tunay na ikaw ang Diyos. Mga minamahal, marami na sa Panginoon, marami na sa aming mga minamahal sa ngayon. Tila ba naroon na sila? Hindi na namin sila nakasama. Kayo po nakakalam sa kanilang buhay. Pero hindi mo hangad na kami ay magkakawatak-watak. Ang hangad mo, magkakaisa kami para ikaw ay sambahin, para ikaw ay tugal mo sa salamat, para ikaw paglingkuran, magkakaisa kami paglingkuran habang kami nabubuhay. At magkakaisa kami, itataas ang iyong pangalan saan man kami magpunta sa buong sandigan o sa bansa namin. Kaya salita mong ito ngayon, ipinahayag mo sa iglesia na ito para mananatili sila at matatag ang kanilang paniniwala at pagkakilala sa iyo. Nang sa gayon dumating man ang oras at panahon, lalong-lalo na sa iyong pagbabalik, makakasama sa iyong area. Amang banal, pakaingatan niyo po ang bawat isa sa amin na narito. Pakaingatan niyo po ang mga kapatid namin na wala rito. Huwag mo silang pababayaan na magpapatuloy sa maling nilalakaran. Pagkos, ibalik niyo sila sa tamang landas ayon sa iyong kalooban. Ipaunawa mo sa kanila kung si Apostol Pablo kinausap mo sa pamamagitan ng Espiritu mo, Panginoong Hesus. Kausapin mo rin sila ngayon na kung saan man sila ngayon naroon na magbalik na sa iyo. Sa gayon, hindi na sila mapapama. At dalangin ko, Ama, sa mga naririto ngayon, alam ko si Satanas kumikilos. Pero alam ko, ang Diyos na aking sinasamba at pinaglingkuran, Diyos Ginamang isa, naniniwala ko na hindi mo pababayaan ang iglesia nito. Naniniwala ko na kayo ang nagtayo na yan. Kayo po ang nagtayo na yan. Kaya walang sino mang makakagaw sa iyong mga kamay. Pinagkatiwala ko sa iyo ang iglesia na ito. Sa iyong mga kamay, sa lahat ng oras, sa kanilang mga buhay. At hayaan niyo, Panginoon. Sabi mo nga, dito sa lugar na ito, itinuturo mo na dito namin kayo kakatagpuin. Narito sila. Na dito mo sila kakaharapin. Na dito mo sila tatanggapin ang kanilang handog. Narito sila, Ama. Patnubayan niyo sila palagi dito sa lugar na ito. Pagpapalain niyo sila, Ama, o pa maging pagpapala sa iba. Hayaan nyo na makikita sa nakapaligid. Hindi ko kami iniwan, hindi pababayaan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang bawat pamilya ng Jesus Petrus Calvinos, ang dalangin ko, patuloy na ingatan nyo. Ang dalangin ko, patuloy nyo sunasamahan. Ang dalangin ko, na kayo po magmamumuna sa kanilang mga buhay. Maghari ang kapayapaan sa kanilang mga buhay. Sa buong pamilya, alisin niyo na po, Panginoon, ang ginawa sa taras sa kanilang mga buhay. Sa bawat pamilya na may mga problema sa mga panahon na ito, hinihiling ko sa ngalan mo, Panginoon Hesus, wakasan mo na ang mga hinahadlang ni Satanas sa pakipagkasundo, sa pakipagayos, sa mga oras na ito. Hinihiling ko sa iyo, sa mga hindi
kinakakasundo, pagkakaisahin mo na, pagkakasunduin mo na. Sa may mga sakit, sa may mga karamdaman, sabi mo, binibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga anak, lingkod, para magagamit para sa kakalulhan ng iyong pangalan. Ngayon din, sino man ang may mga sakit at karamdaman sa mga panahon na ito sa pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church, sa ngalan ni Cristo Jesus, pinagaling na kayo sa pangalan ni Jesus Cristo. Hallelujah. O banal na Diyos, sinasabi mo rin sa iyong banal na aklat na aming nababasa na binibigyan nyo ang iglesia na ito upang magbigay ng mga handog upang makapagbigay sa nararapat pagbibigyan. Pagpapalain niyo sila sa kanilang mga buhay. Sa mga oras na ito, Ama, marami pa kami mga kahilingan para sa iyo. Kanya-kanya mga pangailangan. Ang kahilingan ko lang para sa pamilya na ito, huwag mo silang pababayaan. Pagpapalain niyo po ang kanilang mga buhay. At ngayon, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang magpatubay at gabay sa kanilang mga buhay. Salamat po sa umagang ito, Ama. Umaasa ko na sa iyong kabutihan, sa iyong pagsama sa amin, ay patuloy at hindi nagsasawa. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, palakpakan ulit natin ang Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sa buhay ng ating amang pastor, Pastor Frankie Mesa. Yan, tayo lahat ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat lahat ng narito ay talaga kilala ang ating Panginoong Jesus. Amen. Lahat po ba tayo bahagi ng katawan ng ating Panginoon? Yun, ang tawag sa ating mga eklesiya, mga individual na taong nabubuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Tawag doon, iglesia. Okay? Tayo yung tunay na iglesia. Okay, itong church, literal na iglesia, pero tayong mga puso na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Hari, Panginoon at Diyos sa ating mga buhay, at ang katibayan niyan, yung banal na Espiritu na ipinadala niya sa atin, yung Galatians chapter 3 kanina, na nakatira sa puso natin, na makikita ng Diyos sa atin na ebidensya na ang ating Panginoong Jesus ang naghahari sa atin. Yung tawag doon, Iglesia, Ecclesia. Ulo si Kristo tayo, katawan, binubuo, nakapaloob tayo sa katawan ni Kristo. Kaya tawag sa atin, bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? Kaya nawa, higit pa natin itong matutunan sa ating mga buhay. Lalo na tayo nagsasabing mga Kristiyano. Okay? Kasi marami mga Kristiyano hindi talaga kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang ating Panginoong Jesus ng lubusan. Marami mga Kristiyano lang sa salita. Kaya nawa hindi tayo maging Christian sa salita, focus, maging malinaw sa atin ang lahat, at para tayo maging Kristiyano, dapat talagang kilala natin ang ating Panginoon. Pag kilala natin ang ating Panginoon, alam natin yung ating puntahi pagdating ng araw na yon. Kasi tayo lahat na kumilala sa ating Panginoong Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mong pagharian, inuna mo na pagharian ka ng Diyos sa buhay mo. Darating ang araw, ay babalik tayo sa ating totoong tahanan, yun sa buhay na walang hanggan. Okay? Na ipinangako ng Diyos sa atin na kailanman tapat at hindi nagkakamali. Okay? Kaya nawa, kilala natin ang ating Panginoon at pagdating ng panahon, walang mawawaglit kahit isa. Amen? Amen. Meron po gustong mawaglit dito pagdating ng panahon? Siyempre wala. Wala nang ibang nanaisip pa ang tao, kundi ang masagalang buhay sa langit na kailanman hindi natin makikita sa mundo ito. Okay? Kasi dito sa mundo walang perfecto. Lahat ay ibubuho. Kagaya kayo na pinag-usapan namin ng pastor ng umaga,
lahat may expiration date. Okay? Kahit ano pang ganda ng mga bagay, o kahit anong ganda ng ating mga itsura, lahat yan may expiration date. At ang wala lang expiration date magbuhay natin sa langit. Okay? Panghabang panahon na yun. Nasaya, kapiling si Jesus. Okay? Kasi ang pinakamasaya dyan, yung nandoon si Jesus. Kasi yung langit, wala naman talagang kabuluhan yung langit kung wala doon si Jesus. Kaya ang halaga yan, dahil nandoon si Jesus, yun yung buhay na walang hanggan. Kaya John 17:3 si Jesus yung buhay na walang hanggan. Kasi siya yung kabuluhan ng buhay natin. Na dapat nakikita ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa puso natin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinatanggap natin sa Kanya. At doon kasi tayo makakapamuhay sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagagawa na natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. May bunga yan. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, may bunga yan. May self-control ka na, may kabaitan ka na, may katapatan ka na hindi mo magawa nung wala pa sa iyo ang Panginoon. Kaya yun, yung mga bagay na dapat natin malaki sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Salamat sa mga salita ng Diyos sa ng ating Pastor Frankie Mesa. Ngayon, muli natin alalahanin ang pagliligtas ng ating Panginoon sa atin. Kaya naman, tinatawagan ko si Brother Daniel at si Brother Niron. Pakikuha yung ating komunyon. Nasa taas, tama po ba? Okay, yan. Pakikuha. At habang kinukuha nila, tayong lahat ay tumayo, tayo ay manalangin sa Panginoon. At siyempre, siyasatin natin ang ating mga sarili bago natin ito tanggapin sa ating mga buhay at bago natin buksan ang aklat ng unang Korinto 11:23. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Pwede po natin confess sa Panginoon yung mga bagay sa isip, sa gawa sa ating mga buhay na maaari natin nagawa. Habang tayo nakikinig, naglalaro ang ating isip, hindi tayo nakakapag-focus kasi yung Diyos ay banal. Yung Diyos ay banal na dapat pahalagahan. Minsan hindi tayo nakakapag-focus sa maraming mga nangyayari sa loob. Kahit sa loob tayo ng church, pwede natin isangguni sa Diyos, Lord, sorry po kasi dapat talaga kami ay nakatuon sa iyo, pero hindi kami nagkaroon ng self-control, hindi kami nagdesisyon ng tama. Patawarin mo kami at muli kami sa iyo humingi. Yeah. So, siyempre tayo manalangin sa Diyos, o mang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami pong lahat sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami sa lahat ng bagay namin nagawa sa oras na ito, sa nakalipas na oras. Hinihingi namin ito sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran. At hiling na kami yung linisin upang higit kami maging karapat-dapat sa iyong banal na Espiritu na banal at dapat tumira sa aming mga pusong ikaw mismo ang naglinis, Panginoon. Salamat sa kapatawaran na nagmumula sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kapag-awa, sa iyong pagliligtas sa cross upang kami ngayon makatawag sa iyong Ama, Panginoon. Purihin ka sa pagpapatawag mo sa amin at sa pagbibigay mo ng pagkakataon alalahanin ang iyong pagliligtas sa amin. Sa iyong lahat ng parangal ng kapuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pamahagi natin ang saro at ang tinapay na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At habang pinamamahagi, pwede tayong umawit ng isang awitin sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang
katuruan tinanggap ko sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanuno ang Panginoong Yesus. Dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapros iyon at sinabi, itong aking katawan, ihindog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. Salamat sa Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin inumin. At muli tayo po'y manalangin sa Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, ay hindi nagbabago. Sa iyong katawan at dugo na nabayubay sa krus para bayaran, Panginoon, ang aming mga kasalanan para matawag kami mga anak mo na sumasampalataya sa iyo. Purihin ka. Ang aming pasasalamat, Panginoon, ay sa iyo lang namin ibibigay sa dakilang mong pangalan. Aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen.